Inihanda ni Wunhui ang kanyang kamao para sa isang matinding atake, at napagtanto ni Gyujin na ito'y delikado. Itinaas niya ang kanyang espada para harangin ang atake, ngunit napakalakas nito. Nang tumama ang kamao sa espada, isang matinding shockwave ang nabuo, mas malakas kaysa sa anumang nakita nila ngayong araw, yumanig ang buong arena, at halos mabura ang lupa sa paligid. Hindi makapaniwala ang lahat ng kalahok, kasama na si Liu Chang, sa kanilang nasaksihan. Tumayo si Wunhui sa isang astig na pose matapos ang atake. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang tingin kay Gyujin. Bumalik ang eksena kay Gan at ang kanyang mga kasamahan na nanunood ng laban. Tinanong nila kung ayos lang si Gyujin. Tinugunan sila ni Gan, sinabing kahit na lumampas si Wunhui sa lahat ng inaasahan nila, ang tunay na nagpagulat sa kanila ay ang liwanag na nasaksihan nila. May kung anong bagay ang nabuo sa lugar kung saan nakatayo si Gyujin. Tinanong ni Wunhui kung hindi ba ito medyo madaya. Nagulat si Gyujin na nakita niya iyon, sinabing gusto sana niyang itago ito hanggat kaya. Ngunit ngumiti siya, sinabing wala nang magagawa dahil natuklasan na. Bigla siyang naglabas ng kakaibang enerhiya, isang enerhiya ng espada na nagpapakita na naabot na niya ang antas ng peak stage. Tubos na natuwa si Liu Chang, sinabing alam niyang maaari niyang pagkatiwalaan ang kanyang kapatid. Ngayon, ayon sa kanya, wala nang paraan para manalo si Wunhui. Sinabi ni Gyujin na, gaya ng alam na niya, hindi niya maaaring patagilan pa ang laban ngayong nailabas na niya ang enerhiyang ito. Sumang-ayon si Wunhui, sinabing alam niyang ang pagpapahaba ng laban sa mas mababang antas na kalaban ay itinuturing na bastos. Sinabi naman ni Gyujin na nakakapanghinayang dahil gusto pa sana niyang mag-enjoy. Tinanong niya kung pwedeng makita kung ano ang itinatago ni Wunhui. Sinabi ni Wunhui na, gaya ng sinabi niya, magtatapos na ang laban sa susunod na palitan ng atake. Bagamat ang cutting north wind technique niya ay nakapag-block ng huling atake ni Gyujin, hindi na nito kayang harangin ang isang Ching Chang sword strike na may kasamang sword energy. Hindi rin niya maaaring ipakita ang kanyang dark arts, kaya iisa na lang ang natitirang baraha niya. Natawa muli si Gyujin, sinabing mukhang may naisip si Wunhui. Tinanong siya ni Wunhui kung ganoon ba talaga ang tingin niya, at sumagot si Gyujin ng oo, dahil kitang-kita sa mukha ni Wunhui ang saya at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Napaisip si Wunhui, sinabing tila na-excite siya, at ang pagka-corner sa ganitong sitwasyon ang nagpakita sa kanya kung gaano siya kabaliw sa martial arts. Sinabi ni Gyujin na kakaiba iyon, at tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag niya na ang mga taong sobrang baliw sa martial arts ay tinatawag na mga tunay na martial artist. Natawa si Wunhui at napagtanto niya ang simpleng katotohanan, habang abala siya sa pagmaster ng martial arts mula nang siya ay ma-reincarnate, nakalimutan niya kung ano talaga ang hinahangaan niya sa nakaraan. Ang damdaming naramdaman niya habang nakikipaglaban kay Gyujin, ang makita kung paano gumagana ang mga natutunan niyang martial arts laban sa isang kalaban, ay ang pagnanais na tumaas at manalo. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nais niyang maging isang martial artist. Sinabi ni Gyujin na mukhang sapat na ang oras na ginugol niya sa pahinga, at tinanong kung maaari na siyang umatake. Pumayag si Wunhui, sinabing ituloy na niya. Tumakbo si Gyujin nang napakabilis mula sa lupa, at inihanda naman ni Wunhui ang isang bagay. Pinahigpit ni Gyujin ang hawak sa kanyang espada habang itinataas ito sa ere, pinupuno ng sword energy at naghahanda para sa isang mabagsik na atake. Sa kabilang banda, naghahanda si Wunhui ng kanyang sariling final strike, isang teknik mula sa Wild Wind Dance na may pinakamalakas na destructive power. Habang sinasabi niya na ang enerhiya ni Gyujin ay kahanga-hanga gaya ng inaasahan, idinagdag niya ang Ghost Key sa kanyang atake at sinimulang mag-concentrate. Iniunat niya ang kanyang kamay para sa bumang Wild Cannon, at nang magbanggaan ang kanilang mga enerhiya, ang buong arena ay nagkalasog-lasog sa lakas ng kanilang banggaan. Habang unti-unti siyang napaatras, napaisip si Wunhui kung sapat ba ang kanyang atake laban sa isang malapit nang umabot sa peak stage. Unti-unting bumuka ang sword energy sa paligid ng kanyang atake, ngunit naisip niyang kailangan niyang linisin ang isip mula sa mga walang kwentang iniisip, dahil hindi lang simpleng tama o hindi ang labanan.
Ang mga tira ng enerhiya mula sa atake ni Gyujin ay tumama sa likod niya, basag ang mas marami pang bahagi ng arena. Ang pressure ng laban ay halos nagpabagsak kay Yu Chang, na nagnitngit sa distansya ng agwat ng kakayahan nila ng kanyang kapatid. Sinabi niyang imposibleng hindi nasaktan si Wunhui mula sa atakeng iyon. Ngunit bigla niyang napansin ang isang lilang aura sa gitna ng usok ng arena at nasabi niyang, imposible, ito na nga ba ang inaasahan ni Wunhui? Sa parehong oras, nakita niyang halos naubos na ang sword energy ng espada ni Gyujin, at mukhang malapit na itong mabasag. Napansin ni Wunhui ang pagkakataon at sinabing ito ang tamang oras. Ang espada ni Gyujin ay tuluyang nag-crack, hanggang sa tuluyang masira ito nang dumaan si Wunhui sa kanyang tabi, nagkalasug-lasog ang espada sa hangin. Sinabi ni Wunhui na ito ang hindi maiiwasan, kapag nawala na ang sword energy, ang espada ay nagiging pangkaraniwang espada na lamang. Ngunit nanginginig ang kamay ni Wunhui at napagtantong naparalisa ang kanyang braso. Sinabi niyang karaniwan nang tapos na ang laban kapag nasira ang espada ng kalaban. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Nagbigay-pugay siya kay Gyujin, sinabing bilang tagapagdala ng Blue Ghost Face Rot, hindi siya basta matitigil ng isang sirang espada. Napangiti si Gyujin, at napangiti rin si Wunhui, sinabing hindi rin siya matitinag. Si Wunhui ang unang gumalaw, tumalon sa ere habang iniipon ang natitirang lakas para sa kanyang huling atake. Umiikot ang kanyang katawan, naghahanda ng isang malakas na sipa gamit ang Wild Wind Dance na tinawag niyang Demonic Wind Hammer. Si Gyujin, sa kabilang banda, ay nag-e-enjoy sa laban, sinabing si Wunhui ang pinakamahusay. Habang nagkakarga siya ng aura sa kanyang mga paa, tumalon siya mula sa lupa gamit ang sariling kikang teknik na tinawag niyang The Rising Dragon Kick, Ascent to the Heavens. Nang makita ang kanilang paghahanda, napansin ni Nagon at ng kanyang mga kasamahan na kailangang pigilan ang dalawa bago magbanggaan. Ngunit bigla silang natigilan, dahil isang anino ang tumalon sa gitna ng dalawa, pinigilan ang kanilang mga atake. Ang lalaking ito ay nagsabi, naniniwala akong sapat na ang larong ito, na ikinagulat ni Wunhui at Gyujin. Ang lalaki ay madaling tinanggap ang kanilang atake at nagtanong kung iniisip ba nilang salubungin ang pinuno ng pamilya mula sa kanilang mga higaan sa ospital. Agad na bumati si Gyujin sa kanya bilang pinuno ng pamilya, habang si Wunhui ay sandaling nag-alinlangan ngunit sa huli ay binati rin siya. Ipinakilala ang pinuno ng pamilya Tang, si Tang Hozon. Binibigyan siya ng komento ng mga tao sa paligid, ang iba'y nagpapayo ng pag-iingat, ang iba'y nagtataka kung bakit hindi siya hamina matapos mabuwag ang Wild Wind Squad, habang ang ilan ay takot. Sinabi ni Wunhui na kahit na ang kanyang ama ay dalubhasa sa pamumuno ng malalaking organisasyon, malinaw na siya ang leader ng Tang Clan Special Martial Unit. Ayon sa kanyang pagsusuri, mas malakas ito kaysa sa mga elder ng Heavenly Demon Cult, at kahit sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin. Tinanong ni Hozon si Wunhui kung may nais siyang ipahayag. Sa unay nag-alinlangan si Wunhui, ngunit nagdesisyong magtanong kung bakit naroon ang pinuno ng sangay ng pamilya. Sinagot ni Hozon na wala namang lugar sa Nine Dragons Branch family na hindi niya maaaring puntahan. Sinabi ni Wunhui na nag-aalala siya na baka naabala nito ang mata ng kanyang ama dahil sa kanilang hindi sapat na laban. Nagulat ang lahat sa mapangahas na tono ni Wunhui habang nakikipag-usap sa kanyang ama. Kahit si Gyujin ay natakot at sinubukang pigilan si Wunhui. Napaisip si Wunhui na hindi nakakagulat ang reaksyon ng lahat dahil sa tingin nila, isa lamang siyang, iniwang anak, na nagtatangkang sumagot sa pinuno ng pamilya. Gayunpaman, batay sa kanyang natitirang alaala at sariling obserbasyon, nakita niya na si Hozon ay isang tunay na tao ng Tang Clan. Habang bumababa sa hagdan, sinabi ni Hozon na narinig niyang nagkaroon si Wunhui ng pagbabago sa personalidad at higit ito sa kanyang inaasahan. Gayunpaman, ibinaling niya ang atensyon kay Yu Chang, tinawag itong isa pang disappointment. Napahiya si Yu Chang at yumuko. Inutusan ni Hozon si Nagan at ang iba pa na ayusin ang mga natira pagkatapos ng laban. Tinanong ni Wunhui si Gyujin kung bakit siya nalulungkot. Sinabi nito na masyado silang mahina para makuha ang interes ng kanilang ama.
Sinabi ni Wunhui na ang sangay ng pamilya ay palaging ganoon, matagal na binabalewala ang pangalawang anak ngunit biglang nagkakaroon ng interes kapag nagpakita ng potensyal. Samantala, ang pangatlong anak na natulungan niya ng husto ay biglang nawala ng pansin. Humingi ng paumanhin si Gyujin sa kanyang tanong, alam niyang hindi maganda ang relasyon ni Wunhui sa kanilang ama. Pagkatapos, iminungkahi ni Wunhui na maghanap sila ng makakain at inuman. Sa gabing iyon sa isang inn, habang umiinom si Gyujin, sinabi niya na ito ang buhay na gusto niya. Tinukso siya ni Wunhui na parang gutom na gutom siya habang kumakain at umiinom, at tinanong kung hindi siya pinapakain ng sapat sa Qingqiang sect. Sinabi ni Gyujin na marami naman, pero puro damo at hindi masarap. Nagbiro si Wunhui na isa itong estilo ng templong sumusunod sa mga tradisyon. Sinabi ni Gyujin na sa edad niya, dapat kumakain na siya ng karne at umiinom ng alak, kaya hindi niya gustong maging stupid monk. Tumawa si Wunhui at nagbuhos ng isa pang baso para sa kanya. Sinabi ni Gyujin na ipagpatuloy lang ni Wunhui ang pagbuhos ng inumin. Bigla namang binanggit ni Wunhui ang tungkol sa Qingqiang sect at tinanong kung anong klaseng tao ang kanyang nakatatandang nakababatang kapatid. Namula si Gyujin at tinanong kung bakit niya ito binanggit. Paliwanag ni Wunhui, madalas niya itong banggitin sa mga sulat, kaya natural lang na magtaka siya. Napahiya si Gyujin at sinabing tigilan na niya ito, ngunit tinuloy pa rin ni Wunhui, sinasabing narinig niyang darating ang nakatatanda bilang bisita ng lider ng pamilya. Sinabi pa ni Wunhui na dapat niyang kilalanin ito ng mabuti at itreto ng tama, ngunit may masamang tono ang kanyang pagsasalita. Naghanda si Gyujin at sinabing tila namaster na ni Wunhui ang mga tusong taktika ng Tang Clan, kaya babalikan niya ito. Sinabi naman ni Wunhui na ang pagdating ng nakatatandang disipulo, si Il-san, ay mahalagang bantayan. May tsismis na ang dahilan ng pagbisita ng Dark Sovereign ay upang bumuo ng bagong espesyal na unit na katulad ng Wild Wind Squad. Kung totoo ito, maraming sekta sa Suchan ang magmamasid o magtatangkang pigilan ito, kabilang na ang Qingqiang sect, na matagal nang may relasyon sa Tang Clan. Dagdag niya, ang pagpapadala kay Il-san bilang kinatawan ay maaaring tanda na hindi sila nagtitiwala kay Gyujin, isang bagay na tila hindi napapansin ni Gyujin. Habang nag-uusap, napansin ni Wunhui ang paparating na tao. Tinanong ni Gyujin kung dumating na ang kanyang kasama, at tumambad si Gan. Sinabi nito na dapat bumalik na si Wunhui sa training grounds, dahilan para mabilawkan si Gyujin habang iniinom ang alak. Pinuri ni Gan si Gyujin sa pagpapakita ng sword energy, bagay na hindi niya inaasahan. Tumango si Gyujin bilang pasasalamat at lihim na tinanong si Wunhui gamit ang sound transmission kung bakit hindi niya sinabi na darating si Gan. Sinagot siya ni Wunhui na hindi niya naman tinanong, kaya tinawag siya ni Gyujin na pasaway at mabilis na naghanda ng upuan para kay Gan. Nagpasalamat si Gan sa upuan at sinabing umaasa siyang hindi sila muling umorder sa pangalan niya. Tinanong ni Wunhui kung maaari niya bang gawin iyon sa susunod, at nagtawanan sila. Tinukso ni Gan si Wunhui, sinasabing baka nataman siya ng husto sa laban, habang nagtataka naman si Gyujin kung bakit parang napakapalagay ng loob ni Wunhui kay Gan. Ipinaliwanag niya na si Gan ay halos ituring na kapatid ni Hozan dahil sa pagliligtas nito sa kanya sa isang madugong labanan. Napaisip si Wunhui na maaaring masama ito para sa kanya. Agad niyang tinawag si Gan na uncle, at humingi ng paumanhin para sa pagiging bastos niya dati. Sinabi ni Gyujin na maayos niyang nagawa yon at tiyak na patatawarin siya ni Gan. Ngunit mukhang nandidiri si Gan at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Tumawa si Wunhui at tinanong si Gan kung anong reaksyon ng iba pang miyembro ng Wind Hall. Sinabi ni Gan na hulaan niya kung ilang puntos ang nakuha niya. Itinaas ni Wunhui ang baso, sinasabing sigurado siyang full points. Nagbiro si Gan, sinasabing masyado siyang mayabang ngunit tama naman siya. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Gan na dahil sa laban, nakuha ni Wunhui ang interes ng mga dating miyembro ng Wild Wind Squad. Gayunpaman, tila may balak si Sanong bago ang pagbisita ng Dark Sovereign. Samantala, ipinakita ang ibang karakter na iniisip kung gaano pa katagal bago sila makarating sa kanilang pupuntahan, nag-aalala kung iniisip ni Wunhui na tumakas siya at baka patayin siya.
Huminto na ang karwahe, at nagtataka si Spidey kung nakarating na sila. May isang tao na nag-escort kay Sanong palabas ng karwahe, at sinabi niyang dumating sila nang hindi nagpapaalam sa templo. Iniisip niya kung naruroon ang mga Templar. Si Spidey naman ay nag-iisip na kung nasa isang templo sila, maaaring narito ang taong naglagay ng lasong sinir sa gamot ni Wunwi. Naramdaman niya ang napakalakas na demonic dark energy at nagtataka kung sino ang kakolaborate ni Sanong. Dahan-daang bumukas ang pintuan ng gate, at may isang tao ang lumabas, nagpapasalamat kay Sanong sa pagpunta. Tinawag niya itong tagasunod, at sinabing inabisuhan na siya ng Master Templar na paparating si Sanong. Sinabi ni Sanong na palaging nakakagulat ang kanilang espiritual na koneksyon. Napansin agad ni Spidey na ang kausap ni Sanong ay hindi isang buhay na nilalang kundi isang Junshi. Sinabi ni Spidey na ang Junshi ay tila konektado sa nakaraang buhay nito, at dahil may kakayahan itong gumawa ng sariling desisyon, ito ay isang advanced Junshi. Alam niyang napakahirap gumawa ng ganito, kaya hindi ito simpleng tirahan ng isang mababang uri ng salamangkero. Ngunit iniisip din niya kung sapat ba ang pagsasabi ng kanyang nakita kay Wunwi o kung kailangan niyang gumawa ng higit pa upang masiguro ang suporta ni Wunwi. Narinig ang isang matandang boses na nagdarasal at sinasabing, "Ipinagdarasal ko, mangyari nawa, ipagkaloob pa sa akin ang mas maraming banal na utos," habang pinapalo ang tungkod sa lupa. Ang maliit na Junshi mula kanina ang nagsabi sa matanda na dumating na si Sanong. Tinawag ng matanda si Sanong, at sinabi nitong bumalik siya dahil may hindi nagtagumpay. Idinagdag niya na labis ang kanyang kasakiman, at ang Diyos ay nagmamalasakit lamang sa mga mananampalatayang buong puso ang pagsusumit. Ayaw nila sa mga taong lumalapit lamang kapag may kailangan. Nagtanong si Sanong kung ano ang iniisip ng Diyos tungkol sa isang taong nagbibigay ng napakalaking alay, higit pa sa kayang isipin ng ibang mananampalataya. Tumawa ang Templar at sinabing, "Siyempre, iisipin nilang napaka-cute nito." Nang makita ang mukha ng Templar sa unang pagkakataon, naisip ni Spidey, "Grabe, sobrang pangit." Tinanong ng Templar si Sanong kung gusto rin niya ng pera, at sinabi nitong alam niyang gusto niya yon. Sinabi ni Sanong na kung magtatagumpay, magdadala siya ng isa pang kaba ng kayamanan. Sinabi ng Templar na mabuti yun dahil alam niya kung paano makuha ang pabor ng Diyos. Biglang naging seryoso ang usapan, at tinanong niya kung ano ang maitutulong niya. Ipinaalala ni Sanong ang nauna nilang napag-usapan. Sinabi ng Templar na nais niyang i-brainwash ang illegitimate child, at sinabing ginagawa na yun. Sinabi ni Sanong na nagbago ang sitwasyon, at kailangan niya ng mas mabilis at mas tiyak na solusyon. Nais niyang gawing advanced Junshi ang bata. Tumawa ang Templar, sinabing mukhang nasaktan talaga siya. Hindi makapaniwala si Spidey sa narinig niya at nagpasya siyang kailangang abisuhan si Wun Hwi agad-agad, dahil kung kayang malaya ng Master Templar na lumikha ng advanced Jungi, siguradong walang laban si Wun Hwi sa kasalukuyang estado niya. Pagkalabas ni Spidey, maraming pulang mata ang tumitig sa kanya, napansin niyang mga beast Jungi ito, at sinabing kung kaya rin nilang kontrolin ang mga ganitong nilalang, naiintindihan na niya na ito ang Blackbone Ghost Valley, isang sanga ng Mashan sect na sumali sa Heavenly Demon Cult. Sinabi ng Templar kay Sanong na parang may peste na nakadikit sa kanya. Tinanong ni Sanong kung sinusundan ba siya, at tumawa ang Templar, sinasabing kakaiba ang sorcery ng taong iyon sa pagkontrol ng mga ghost. Idinagdag pa niyang ang backer ng illegitimate child ay maaaring mas nakakainis kaysa sa inaasahan. Napabuntong hininga si Sanong at nangakong magbibigay ng isa pang kaba ng kayamanan. Tumawa ang Templar at sinabing walang duda, gagawin niya ang lahat para kumita mula sa binayad sa kanya. Dagdag pa niya, sisiguraduhin niyang gawing Junshi ang mababang bastardo, at alamin ang totoong backer. Biglang may lumitaw sa likod ni Sanong, isa pang Jungi. Tinanong nito ang master kung ano ang kailangan niya. Sinabi ng Templar na habulin ang nakatakas na ghost at tukuyin ang sorcerer sa likod nito. Tumalima agad ang Jungi at lumipad palabas, iniisip na kung maging ang mga beast Jungi ay hindi ito mahuli, ito'y napakabilis na peste. Sa labas, naramdaman ni Spidey ang kakaibang presensya. Habang nagtatangka siyang tumakas, hinabol siya ng maraming nilalang. Sa huli, natrap siya sa panga ng isa sa mga ito, desperadong iniisip na sana'y makatakas si Wun Hwi.
Sa White Pavilion, tinanong ni Wunhui si Gyujin kung talagang hindi pa ito uuwi. Sinabi ni Gyujin na magpapalipas siya ng oras hanggang lumino ang kanyang isip. Nagbuntong hininga si Wunhui, iniisip na ngayong napahiya si Yong, gagawa ito ng paraan upang saktan siya. Sigurado rin siyang alam ito ni Gyujin at sinabi rito na huwag na lang makagulo. Tumugon si Gyujin na ipagpatuloy na lang ni Wunhui ang kanyang pag-eensayo. Nagkomento sina Goti at Boldy na sa pagiging aesthetic ni Gyujin sa Qingchang sect, isa siyang napakabuting bata. Pero nagtaka rin sila kung paanong ang tulad ni Sanong na napakasama at ang kanyang ama na si Hozon ay nagkaroon ng anak na ganoon kabait. Binatukan sila ni Wunhui at sinabing tumahimik na lang kung ayaw nilang maging pills. Napansin ni Wunhui ang kakaibang pakiramdam mula nang matapos ang kanilang duel. Sinabi niyang parang may kaunting disconnection sa pagitan ng kanyang kilos at galaw habang gumagamit ng martial arts, parang hindi fully aligned ang mga cogs. Pinaliwanag ni Goti na siya isang kilalang instructor noong kabataan niya at inalok na inspeksyonin ang katawan ni Wunhui. Pagkatapos siyasatin, tinanong ni Goti si Wunhui kung alam nito ang konsepto ng cultivated energy. Sinabi ni Wunhui na marahil ang tinutukoy nito ay inner energy, pero ipinaliwanag ni Goti na mas espesyal ang cultivated energy. Pinaliwanag ni Goti na ang inner energy ay nag-iiba ng katangian depende sa personalidad, katawan, at pangunawa ng isang tao. Napaisip si Wunhui at napagtanto niyang ang kanyang puso't isipan ay tila nakapaloob na sa kanyang inner energy. Ang teknik na sumisipsip ng inner energy ng iba ay hindi nagbibigay ng malaking dagdag na lakas, bagaman hindi sigurado si Goti dahil espesyal ang kaso ni Wunhui. Ang cultivated energy na naipon sa orihinal na katawan sa loob ng 17 taon ay may ibang katangian kumpara sa energy na napaunlad ni Wunhui ngayon. Ito ang maaaring dahilan ng disconnected na pakiramdam. Nagtanong si Wunhui kung ano ang kahulugan ng pagliit ng disconnect na yon. Ipinaliwanag ni Goti na ang cultivated energy ng kanyang kaluluwa at ng orihinal na katawan ay unti-unting nagiging harmonized. Napagtanto ni Wunhui na maaaring nagsisimula na niyang tanggapin ang kanyang bagong katauhan. Mukhang unti-unti na siyang nagiging isa sa orihinal na energy ng katawan dahil wala siyang ibang magagawa kundi ang mabuhay dito. Akala niya dati siya ang may-ari ng katawan na ito, ngunit mukhang subconsciously iniisip pa rin niyang sa iba ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng duel, nagsimula na siyang mag-isip na hindi na ito ibang katawan, kundi ito'y kanya na. Ang emosyon na naranasan niya mula sa personal na pagkikita kay Gyujin, na dati kilala niya lamang mula sa alaala, ay tila nagbabasag sa subconscious na harang na iyon. Tinanong ni Wunhui kung hanggang saan na ang fusion rate ng cultivated energy. Sinabi ni Goti na nasa 40% pa lang. Inisip ni Wunhui na kung patuloy niyang maipapataas ang fusion rate, mas madali niyang mararating ang mas mataas na antas ng martial arts. Pinutol ni Goti ang kanyang pag-iisip at sinabing totoo iyon. Kung magtutuloy-tuloy ang fusion, mas madali niyang ma-recover ang kanyang mystic power mula sa nakaraang buhay. Nagkomento si Gyujin habang pinapanood siyang mag-ensayo, na napakalaki ng pinagbago ni Wunhui. Ngayon, siya'y punong-puno ng kumpiyansa sa martial arts. Habang nalulungkot siya para kay Wunhui dahil napilitan itong magbago, natutuwa rin siya dahil nagsimula na itong magtayo ng sariling pundasyon, na tiyak niyang lalong titibay. Gayunpaman, alam ni Gyujin na hindi lang manunood si Sanong at hahayaan na maging matatag ang pundasyon ni Wunhui. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng Blue Ghost Face Rot, sabay sabing naririto na sila. Si Wunhui ay nakaramdam din ng kakaiba. Nang tanungin siya ng mga nakatatanda kung iyon na ang iniisip nila, tumango siya at sinabing tama, ito'y ghost fog. Sinabi ni Wunhui na dahil sa komposisyon ng toxic cobar, alam niyang ang kalaban ay isang necromancy user. At ngayon, mukhang nahulog na ito sa patibong nila. Sabik na siyang makita kung gaano kalaki ang isda na nahuli.